Sa isang malawak at masanggandang asyenda na matatagpuan sa paanan ng mga bundok ay nakatira ang isang binatang nangangalang Andres. Kilala siya sa buong baryo bilang masipag, matalino at mapagmasid. 18 gulang pa lamang siya, ngunit marami na siyang natutunan tungkol sa buhay dahil maaga niyang nawala ang kanyang ama. Ang Hacienda San Isidro ay pag-aari ni Don Severino, isang mayamang asindero na mabait sa mga manggagawa. Sa kabila ng lawak ng lupain, hindi niya pinagkakait sa mga magsasaka ang kanilang makatarungang sahod. Dahil dito, maraming tao ang umaasa sa asyenda para sa kanilang kabuhayan. Ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimulang magkaroon ng kakaibang mga pangyayari. Tuwing panahon ng anihan, nawawala ang ilang sako ng palay. Kapag binibilang naman ang mga kahon ng prutas, laging may kulang. Maging ang mga bagong kagamitan sa bodega ay unti-unting nawawala. Sa una, inakala ni Don Severino na baka nagkakamali lamang ang mga tagapagtala. Ngunit nang paulit-ulit itong nangyari, nagkaroon siya ng hinalang may mga kawatan na palihim na pumapasok sa asyenda. Hindi maaring basta na lamang mawala ang mga ani, sabi niya isang gabi habang kausap ang mga katiwala. Kailangang malaman natin kung sino ang gumagawa nito. Naglagay sila ng mga bantay sa paligid ng bodega. Nagbantay sila sa gabi. Sinuri nila ang mga tarangkahan at mga bakod. Ngunit sa tuwing may nawawala, walang nahuhuli. Lalong naging misteryoso ang lahat. Ng isang gabi, may matagpuan ng bantay na nakabukas ang bodega. Wala namang nakitang tao sa paligid. Parang may multo ang mga kawatan. Sabi ng isang bantay. Ngunit hindi naniwala si Andres. May napansin siyang kakaiba. Tuwing nawawala ang mga ani, hindi kailanman nasisira ang kandado ng bodega. Ibig sabihin, ang taong kumukuha ng mga ito ay maaaring may susi. Isang hapon, habang naglalakad si Andres sa tabi ng bodega, napansin niya ang ilang bakas ng gulong sa basang lupa. Hindi iyon bakas ng kariton ng asyenda. Mas makitid ang mga gulong at tila nagmumula sa isang maliit na karitong ginagamit sa pagdadala ng mga sako. Sinundan niya ito. Umantong ang mga iyon sa likod ng asyenda, malapit sa lumang taniman ng kawayan. Doon ay biglang naglaho ang mga bakas. Napaisip si Andres. May ibang daan. Bulong niya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Alam niyang may mga malaking bagay na nangyayari. Ngunit paano niya mahuhuli ang mga kawatan kung ang mga bantay ay hindi sila makita? Kinabukasan, isang kakaibang ideyang sumagi sa kanyang isip. Kung ang mga kawatan ay maingat dahil alam nilang may mga matang nagmamasid sa nila, baka kailangan niyang ipakita na wala siyang kakayahang makakita. Doon niya naisip ang isang plano. Magpanggap siyang bulag. Noong una ay nag-aalinlangan siya. Delikado ang kanyang balak. Kapag nalaman ng mga kawatan na nagkukunwari lamang siya, maaari siyang mapahamak. Ngunit determinado siyang malaman ang katotohanan. Kaya nang hapong iyon, nagsimula siya magpanggap na nahihirapang makakita. Parang hindi ako makakita. Ang hawak ko. Tanong ng kanyang kaibigang si Tomas. Parang lumalabo ang lahat, sagot ni Andres. Nagulat si Tomas. May sakit ka ba? Umiling si Andres. Hindi ko alam. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang pinaniwala ang mga tao. Gumamit siya ng tungkod kapag naglalakad. Sinasadya niyang matisod sa maliliit na bato. Kapag may lumalapit sa kanya, kunwari ay hindi niya agad nakikilala. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Hindi na raw nakakita si Andres. May ilang taong naaawa sa kanya. May mga nag-aalok na tulungan siya. Maging si Don Severino ay labis
na nabahala. Ngunit tahimik lamang na nagmamasid si Andres. Hindi niya tunay na sinara ang kanyang mga mata. Sa halip, natutunan niyang gamitin ang pandinig at pakiramdam upang mapansin ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. At hindi nagtagal, may napansin siyang mahalagang pagbabago. Dahil iniisip ng mga tao na bulag siya, mas malaya silang nagsasalita sa kanyang paligid. Isang umaga, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno, narinig niya ang dalawang lalaki na nag-uusap. Sa Biyernes natin kunin ang natitirang palay. Sigurado ka bang walang makakita? Walang problema. Lahat ay abala sa pagdiriwang. Nanlamig ang katawan ni Andres. Hindi niya kilala ang mga lalaki, ngunit malinaw niyang narinig ang kanilang mga tinig. Biyernes, sa araw ng pista ng baryo. Ibig sabihin, alam ng mga kawatan na magiging abala ang lahat. Mas lalo siyang nag-ingat. Hindi niya sinabi kay Tomas ang kanyang narinig. Natatakot siyang baka may makarinig sa kanilang pag-uusap at malaman ang kanyang tunay na pakay. Dumating ang Biyernes. Masaya ang buong baryo. May mga banderita sa kalsada. May tugtugan at maraming tao ang pumunta sa plaza. Samantala, kunwari ay hindi makalakad ng maayos si Andres. Mananatili na lang ako rito, sabi niya kay Don Severino. Sigurado ka? Tanong ng asyendero. Tumango siya. Ngunit nang lumubog ang araw at magsimulang umuwi ang mga tao, nagbago ang kilos ni Andres. Naiangat niyang isinara ang pinto ng kanyang silid. Kinuha niya ang tungkod. Lumabas siya sa likurang bahagi ng bahay at nagtungo sa isang lugar kung saan hindi siya madaling makita. Doon niya itinigil ang pagpapanggap. Mabilis ngunit tahimik siyang naglakad patungo sa bodega. Hindi siya pumasok. Sa halip, nagtago siya sa likod ng mga sako sa isang maliit na silid na katabi ng bodega. Lumipas ang oras, 2, 3, halos sa ating gabi na nang makarinig siya ng yabag. May mga taong papalapit. 3 silang lalaki. May dala silang mga sako at lubid. Tahimik silang nagtungo sa bodega. Narinig ni Andres ang mahinang kalansing ng susi. Napatigil siya. May susi sila. Ibig sabihin, tama ang kanyang hinala. Ngunit may mas nakakagulat pa siyang napansin. Ang isa sa mga lalaki ay pamilyar sa kanya. Siya si Mang Celso, isa sa mga katiwala ni Don Severino. Hindi makapaniwala si Andres. Siya pala. Bulong niya. Ngunit hindi pa siya maaring kumilos. Kailangan niyang malaman kung sino ang kasama nito at saan nila dadalhin ang mga ninakaw. Nang mapuno ng palay ang kanilang kariton, nagsimula silang umalis. Sinundan sila ni Andres mula sa malayo. Dumaan sila sa likod ng taniman ng kawayan, ang lugar kung saan nawala ang mga bakas ng gulong na nakita niya noon. Sa likod pala ng kawayan ay may makitid na daang pababa sa ilog. Doon, nakahanda ang isang maliit na bangka. Isa-isang sinasakay ng mga lalaki ang mga sako. Biglang napagtanto ni Andres ang buong plano. Hindi lamang pala sila nagnanakaw sa asyenda. Mayroon silang mga kasabwat sa kabilang pampang na bumibili ng mga ninakaw na ani. Ngunit bago pa man makaalis ang bangka, gumawa si Andres ng paraan upang makabalik sa asyenda. Kinabukasan, agad niyang kinausap si Don Severino. Don Severino, kailangan ko po kayong makausap ng lihim. Ano iyon? Ikinuwento ni Andres ang lahat. Hindi agad makapagsalita ang matanda. Sigurado ka ba sa iyong nakita? Opo. Paano mo nalaman kung sino sila? Ngumiti si Andres. Dahil hindi po ako tunay na bulag. Nanlaki ang mga mata ni Don Severino. Pinaliwanag ng binata ang kanyang pagpapanggap.
Gusto kong malaman kung bakit walang nahuhuli. Kaya nagpanggap akong hindi nakakita. Nang marinig ng mga kawatan na bulag ako, hindi na sila naging maingat sa aking paligid. Napailing si Don Severino. Napakatapang mo, Andres. Ngunit napakalaki rin ang panganib na kinuha mo. Alam ko po, kaya kailangan natin kumilos ng maingat. Nagpasya silang humingi ng tulong sa mga otoridad, ngunit hindi nila agad pinahuli si Mang Celso. Kailangan muna nilang magkaroon ng sapat na katibayan upang hindi makatakas ang mga kawatan. Kinagabihan, muling nagkunwari si Andres na bulag. Samantala, lihim na nagbantay ang mga tauhan ng asyenda sa paligid ng bodega. Tulad ng inaasahan, dumating muli ang mga kawatan. Akala nila ay ligtas na ang lahat. Pumasok sila sa bodega. Kinuha nila ang mga sako. Ngunit bago pa nila mailabas ang mga ito, nagsindi ng mga ilawan ang mga nakatagong bantay. Walang gagalaw! Nagulat ang mga lalaki. Sinubukan nilang lumabas. Ngunit napalibutan na sila. Tumakbo si Mang Celso patungo sa likod ng pintuan. Ngunit naroon si Andres. Alam mo ba, di kita nakikilala? Tanong ng binata. Napatigil si Mang Celso. Bulag ka. Umiti si Andres. Hindi kailanman naging bulag ang aking mga mata. Kunwari lamang akong bulag upang makita ang katotohanan. Wala nang nagawa ang mga kawatan. Sa investigasyon, umamin si Mang Celso na matagal na siyang nagnanakaw mula sa asyenda. Mayroon siyang 2 kasagwat na tagabayan. Kapag gabi, ginagamit nila ang kanyang susi upang makapasok sa bodega. Dinadala nila ang mga ninakaw na produkto sa ilog at ibinebenta sa ibang mga ngalakal. Sa wakas, nalaman din ni Don Severino kung bakit tila walang nangyayari sa kabila ng mahigpit na pagbabantay. May taong mula mismo sa loob ng asyenda ang tumutulong sa mga kawatan. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang kapayapaan sa asyenda San Isidro. Pinagmalaki ni Don Severino si Andres sa buong baryo, kundi dahil sa kanyang tapang at talino. Maaring matagal pa nating hindi malalaman ng katotohanan. Ngunit hindi nagmalaki ang binata. Hindi po sapat ang tapang lamang, sabi niya. Kailangan din nating maging mapagmasid. Minsan, ang katotohanan ay nasa harap na natin, ngunit hindi natin napapansin dahil masyado tayong nakatingin sa maling direksyon. Mula noon, naging mas maingat ang mga tao sa asyenda. Nagkaroon ng mas maayos na talaan ng mga ani at mas mahigpit na pagbabantay sa bodega. At si Andres, hindi na niya muling kinailangan magpanggap na bulag. Ngunit hindi niya kailanman malilimutan ang aral ng kanyang karanasan. Natutunan niya ang tunay na pagkabulag ay hindi ang kawalan ng paningin. Ang tunay na pagkabulag ay ang pagtangging makita ang katotohanan. Kahit naroon na ito sa harap ng ating mga mata. At sa Hacienda San Isidro, ang binatang minsang nagpanggap ng bulag ay siyang naging mata ng buong asyenda.